Good morning guys! Grabe, sobrang init ngayon dito sa Guernsey and ayan no, grabe. Sobrang taas ng araw at ang gusto ko dito kapag summer, mabilis matuyo yung mga damit. So ayan, naglaba ako kahapon tapos ngayon tuyo na siya. So ngayon, titiklopin ko naman siya. Ito guys, magtitiklop naman ako ng aking mga damit. Hindi muna ako magluluto ngayon kasi si Mau yung naka-assign na magluto ngayon. Pag nagtitiklop ako ng damit, namimiss ko si na Tia Julie. Kasi si Tia Julie, siya yung laging naglalaban ng damit ko at saka nagtitiklop ng damit. At sobrang bango maglaban ni Tia Julie ng damit. Yung laba ko kasi dito, washing machine lang, tapos nilalagyan ko lang ng mga sabon-sabon. Hindi masyadong mabango. Sakto lang, pero yung kay Tia Julie kasi kapag naglaba siya, parang hindi ko na kailangan magpabango kasi ang bango na nung damit. Tapos si Ate Rose naman, siya naman yung laging nagpaplansya ng damit ko. Kapag may need akong may pupuntahan ako, tapos kailangan kong magpaplansya ng damit, siya yung napapakisuyuan ko. Actually, babait na mga angels sa akin kapag nasa Pilipinas ako. Nung una, nahihiya akong makisuyo sa kanila. Minsan, nakikisabay lang ako kay Kuya Ryan. Or minsan, ako na mismo yung gumagawa kasi nahihiya ako. Pero sabi nila, okay lang daw. Kaya ayun, thank you mga angels, na-miss ko sila. Nami-miss ko sila kapag gumagawa ako ng mga ganito. Kasi sa Pilipinas, para ako talagang Disney princess. Tapos si Lindy naman, siya naman yung lagi kong kasakasama kapag may mga kailangan akong gawin sa mall, gano'n. Sa kanya ako nagpapasama pag nag-grocery or pag halimbawa may mga kailangan. Ayan, si Lindy yung lagi ko napapakisayuhan. Kaya sobrang bait talaga ng angel sa akin. Actually, may nagsabi sa akin na palautos daw ako sa kanila. Actually, sa totoo lang, nahihiya ako mag-utos sa kanila. Like, pala pagising ko, lagi sila magtatanong sa akin na, Sir, gusto niyo ng coffee? Timpla ko ba kayo ng coffee? Ay ako, sanay naman ako magtimpla ng akin. Hindi ko naman kailangan ng someone na magtitimpla sa akin. Pero sila talaga as in, Sir, coffee, anong gusto po ninyong coffee? Black o yung Habibi po? Ganon. So guys, tapos na yung mga shorts, yung mga sando naman. Actually, mahilig ako magsando. Kapag napansin nyo, lagi ako nakasando kasi mainit kasi dito. So, tsaka mas komportable ako pag sando. Kasi sa Pilipinas, nasanay din ako nakasando. Teka, kunin ko lang yung titiklopin ko. Ito, mga sando naman. Ito yung sinuot ko nung buong week. Tapos guys, alam nyo, dinala ko pala to. Ito pala yung mga kapatid ko. So, nung birthday ni mama, nagpicture kami dun sa photo booth. Tapos yan, yung binigay na sample, sabi ko ako na lang dadalhin ko dito. So, ayan, para pag namimiss ko sila, meron akong, ayan, makaalala ko, nilagay ko to sa rep namin. So, ayan ah. Anim kami magkakapatid dito, si Kuya Bitoy, si Ate, si Kuya Dabi, si Dabi B, si Kuya Ryan, ako, pinakang cute, char, at si Uncle, pinakapangit. Charing. Alam niyo guys, kami magkakapatid, parang napapansin ko dun sa sinasabi sa mga comments nung nagko-cough kami, parang lagi daw kami nagbardagulan, naglalaitan, nag-ookrayan. Actually, yun yung parang ano namin, love language namin sa isa't isa. Yung words of instead of words of affirmation, words of defamation. Sorry. Hindi, actually, yun talaga yung lambingan namin. Pero alam naman namin na love namin ng isa't isa. At saka, kami lang yung pwedeng manglait sa mga kapwa naming kapatid. Parang ako lang yung pwedeng mangasar sa mga kapatid ko. Pag iba na yung nangaasar, syempre magagalit ako. Kaya kami-kami lang. Alam niyo, isa sa mga sa mga, share ko lang, marami kasing hindi nakakakilala kay Kuya Bitoy. Ayan, no. Siya ito. Siya yung panganay namin na sa aming magkakapatid. Isa sa mga core memories ko sa kanya, nung panahon ng pandemic, sinamahan niya ako para magpa-register ng sasakyan, kasi may sasakyan ako noon. Tapos, siya yung marunong ba yung pag-aasikaso kung paano magpa-register sa LTO, chuchu. Tapos parang meron pa doon yung check yung ano man tawag doon, yung usok mo, di ba? Tapos nung nakapila na kami kasi kailangan maaga ka pumila doon kasi limited lang yung sineservicean nung para do sa testing ng usok. Nandun kami, nakapila na kami, tapos nasa labas lang kami, nasa may kalye. Tapos merong parang baliw na naglalakad-lakad, umiikot-ikot doon sa amin. So nagulat kami kasi syempre, alam niyo naman medyo may sayad yung nag-ano. Tapos ang ginawa, parang napagtripan yata ako. So parang bet ako. Tapos lumalapit sa akin, tapos ginaganon-ganon ako. Tapos si Kuya Bitoy, nakita niya, lumapit siya tapos hinarangan niya. Tapos sinabihan niya ako na parang, doon ka na sa loob, ako na bahala dito. Ayan. Na-touch lang ako.
Wala lang, shinare ko lang. Isa sa mga masasabi ko lang, yung mga kapatid ko, parang kahit ganyan kami, kahit nag-ookrayan kami or nag-aasaran kami, actually, asaran lang naman yun. Hindi naman yung totoong laitan talaga. Alam mo na parang reliable sila at saka maasahan mo sila if ever may need ka or if ever kailangan mo sila. So, maswerte ako na meron akong 5 kapatid na maaasahan ko lalo na kapag may mga kailangan ako sa Pilipinas. So, andiyan. At ang pinakang close ko siguro sa aming magkakapatid, si Kuya Ryan. Kasi syempre kami magpanunod tapos marami na rin kaming pinagdaanan kasi magkasama kami sa bahay noon sa Manila tapos siya rin yung nag-guide sa akin sa pag-aaral ko sa school at saka sa board exam pati sa corporate world siya rin yung tumutulong sa akin. Kaya siya yung parang pinaka-close ko. Pero anyway, yun lang muna share ko sa mga kapatid ko. Next time mag-share ulit ako, mag-isip lang ako. Sorry. Ayan, tapos naman to mga sando. Next naman ay yung mga brief. Pero syempre, di ko na ipapakita yon kasi nakakahiya. So, dito na lang po muna. And thank you sa pagsama sa ating sa munting kwentuhan. Bye-bye!